mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia, Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White, Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, intended for November 10 sa ating radio broadcast every Sunday from 5 to 6 o'clock in the morning dito po sa GMA Radio DWRA Barangay 92.7 FM broadcasting from Baguio City, Philippines. Pero sa YouTube po, na-advance natin ito sometimes Thursday or Friday. The subject for discussion is keys to unity among churches of Christ. Ang mga susi ng pagkakaisa sa mga iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating teksto po ay mababasa sa Psalms chapter 133 verse 1. Ang sinasabi ng Biblia sa wikang Ingles, Psalms 133 verse 1 says, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity." Yan po yung English version ng Psalms 133 verse 1. Sa Filipino version po, ganito ang sinasaad ng the same text. Mga awit 133, talatang 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Yan po ang ating teksto na binasa natin sa wikang Ingles at pati na rin sa wikang Pilipino. The Christian faith is divided into thousands of denominations and sects today. Ang sinasabi nating Kristyanismo na pananampalataya ay nahati po sa libo-libo na mga denominasyon at sekta sa ating kapanahunan. Ang katanungan, may pag-asa ba na ang lahat ng iglesia na ito ay talagang maging kaisa o magkakaroon ng pagkakaisa sa ating Panginoong Jesucristo, tulad ng panalangin ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa Garden of Gethsemane na mababasa natin sa John chapter 17 verse 20-23, kung saan ay sinabi ni Kristo, "Panginoon, ako ay nananalangin," sabi niya sa kanyang Ama, "na sana ang mga tagasunod ko, ang aking mga sumasampalataya sa akin, ay magkaisa katulad ng pagkakaisa natin, na ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Sana sila ay magkaroon ng complete unity, ganap na pagkakaisa sa pananampalataya at pagsamba sa inyo." So, ang katanungan po mga kapatid, ano ang mga susi para magkaroon ng tinatawag nating complete and total unity among the churches of Christ? Na magkaroon ng ganap at talagang kumpleto na pagkakaisa ang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At pag sinabi nating Churches of Christ, ito ang lahat ng Churches of Christ. Termino po ito sa Romans 6:16. Ang lahat na sumasampalataya kay Kristo. Sabagay, sa panahon ngayon, iba-iba na pong mga pangalan. Pero nung kapanahon na ng mga apostoles, iisa lang po ang tinatawag nilang Iglesia ni Kristo. At hindi lang po yun tinatawag nilang exclusive name ng Iglesia ng Panginoon, sapagkat may mga termino po ang ginagamit sa Biblia maliban sa Iglesia ni Kristo o mga Iglesia ni Kristo na mababasa sa Roma Kapitulo 16, talatang 16. Now, I would like to propose 4 keys to complete and total unity in Christ, at ito po ay pag-aaralan natin ngayon. Ano po yung mga susi ng pagkakaisa, ganap ng pagkakaisa kay Kristo, ng lahat na sumasampalataya at lahat na tumatawag na sila raw ay mga tagasunod
mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Now, we'll first answer the question, which is right? Unity or uniformity in Christ? Unity or uniformity in Christ? Pagkakaisa o pagkapare-pareho sa ating Panginoong Kristo? Number 2, the oneness Jesus prayed for in John 17:20-23. Ano yung pagkakaisa na ipinalangin ng ating Panginoong Kristo sa kanyang Ama nung siya ay nasa Garden of Gethsemane, yung gabing siya po ay inaresto o hinuli ng mga tinatawag nating Jewish leaders and authorities. Number 3, the keys to complete and total unity. Ano pa ang mga susi? Isa lang ba ang susi o mga susi ng pagkakaisa? Ganap na pagkakaisa ng mga anak ng Diyos, ang mga taong sumasampalataya kay Kristo. At number 4, what are the evil effects of disunity or division in churches of Christ? Ano po ang masamang epekto ng hindi pagkakaisa, pagkawatak-watak ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo, or what you call them, the churches of Christ, ang mga iglesia ng Panginoong Kristo na mababasa natin sa Roma 16. And of course, I'm trying to say that the term Iglesia ni Cristo or Church of Christ, hindi po exclusive yan na pangalan sa Biblia, kung hindi isa lang po yan sa tinatawag na description ng mga sumasampalataya kay Kristo. Marami pa pong termino na mabasa sa Biblia maliban sa mga Iglesia ni Cristo or Church of Christ. At yan po ay pwede nating pag-aralan sa isang leksyon dito sa ating programa, dito po sa radyo, and at the same time nasa YouTube channel po ang Now Know Your Bible program, at ito po ay makikita at marinig nyo anytime pagka na-upload na po ito sa video sa YouTube, brother. Of course, kung hindi pa kayo subscribers, we'd like to be encourage you to become subscribers so that every time na mayroong bagong video, or of course you will be unified. So subscribe, i-like nyo po yung mga videos na makikita nyo sa ating YouTube channel, Know Your Bible program. Now, first question that we will answer, which is right? Unity or uniformity in Christ? Pagkakaisa o pagkapare-pareho kay Kristo? Hindi po pareho yan, ano? Pag unity, pagkakaisa. Sa English po, uniformity, pare-pareho kayo ng uniforme. O, hindi kayo talaga nakakaisa, pero kung titingnan, panlabas, para kayo nagkakaisa. Marahil, pare-pareho kayo ng pangalan, pare-pareho kayo ng style ng inyong mga kapilya, at etc. No? So, yun po yung tinatawag natin uniformity. Yung mga estudyante na pare-pareho ang uniforme sa trabaho o sa eskwelahan, at ang mga empleyado na pare-pareho ang uniforme sa mga opisina, hindi po ibig sabihin na sila po ay nagkakaisa sa pag-iisip, sa kanilang layunin, at sa marami pang pamamaraan. So yun po ibig sabihin natin. At diferensya, what is the difference between unity and uniformity? Now, Christian unity, brothers and sisters, is a state of oneness, harmony, and love among believers in Christ. So pag sinabi nating unity or Christian unity, ito po ay pagkakaisa, pagkakaunawaan, kasama na po yun ang pagmamahalan sa mga sumasampalataya kay Kristo. Yan po ang ibig sabihin ng Christian unity in the real sense. Now, this unity is grounded in shared beliefs, values, and connection, reflecting the relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ano pong ibig sabihin niyan? Yung unity na yan, ay ang pagkakapareho na yan, ay sinasabi dito, it is not mere uniformity, hindi pare-pareho, at sinabi ko na kanina, but a deep spiritual connection, reflecting the relationship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, malalim na spiritual na koneksyon na pinapakita yung relasyon ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. The unity is grounded in shared beliefs. Ang pagkakaisa po ay pare-pareho ng paniniwala, pare-pareho ng values, pare-pareho ng purpose o layunin
At ito po ay nakaangkla, nakaugat sa pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. The key difference between unity and uniformity is the acceptance of their differences. Pag sinabi nating unity, makakapareho po pati sa tinatawag nating diferensya. Hindi tayo magkapareho lahat ng pag-iisip, pero united pa rin tayo, nakakaisa tayo kay Kristo. Samantalang sinasabi nating uniformity, pare-pareho kayong uniforme, pero hindi kayo pare-pareho ng pag-iisip. Yun po ang ibig sabihin ng diferensya ng unity and uniformity. When there is unity, people tend to tolerate and accept differences. Yun po yung pagkakaiba. Pag may pagkakaisa, tatanggapin mo ang mga pagkakaiba ninyo. Although magkaiba kayo, pero dahil magkaisa kayo sa Panginoon, tatanggapin mo kung ano yung hindi nyo pagkakapareho. Yung pagkakaiba nyo, tatanggapin mo pa rin yun. But uniformity implies that there is no room for differences. Pag sinabi mong uniform, sa eskwelahan man o sa opisina, pare-pareho talaga yung uniform. At kung iba yung sinuot mo na uniforme, hindi ka nakiayon sa pare-pareho na klase ng uniforme. So yun po ang diferensya ng pagkakaisa at ng tinatawag nating uniformity. A church where people are expected to be uniform and to conform to identical positions on all points is not a healthy church. It sounds like a cult. Ano pong ibig sabihin niyan? Ang isang iglesia raw na kung saan ay ang mga tao ay expected, inaasahan na pare-pareho at sila ay dapat sumang-ayon sa tinatawag nilang uniforme, ay hindi po tunay na iglesia. Hindi siya healthy, hindi siya malusog na iglesia, at pwede pang itong ikumpara sa isang kulto. Ano po yung kulto? Kulto po ay medyo extreme na yun. In other words, reliyon nga sila, pero may pansarili silang mga paniniwala na taliwas po sa itinuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng uniformity and uniformity na naging idea ng kulto. Unity is hard and will never be automatic. Pag sinabi nating pagkakaisa, hindi po madali ito. At hindi rin tinatawag nating automatic. Hindi pwedeng kasama kayo. May pagkakaisa kayo agad. It is developed. The reason Jesus Christ prayed for oneness or unity in the garden because it's not easy and it's not automatic. Kapag tayo ay naging Kristiyano, tagasunod ni Kristo in many things, yung tinatawag nating pagkakaisa or unity, nade-develop po yan. Hindi po automatic, hindi po madali. Whereas yung sinasabi nating uniformity, kung ano yung inaatas na uniform, susundin natin yun. So, in other words, magkakapareho. Outward unity. Yun yung uniformity. Panlabas lang po. Yung unity o pagkakaisa, nasa loob po yung tinatawag nating pagkakaisa. Hindi lang po panlabas. Unity is achieved by mutual submission and respect. So pag sinasabi nating pagkakaisa, ito po ay nagaganap o nangyayari kung mayroon tayong pagpapasakop sa isa't isa. In other words, I will submit to you, you submit to me. Yun po ay pamamaraan ng tinatawag na pagkakaisa or complete unity. It is not natural but supernatural. So pag sinabi nating natural, yung panlabas lang, yung pantao. Pero pag sinabi nating supernatural, ang ibig pong sabihin niyan ay involved ang ating Panginoong Diyos, na involve yung spiritual aspect, kaya nakakaroon ng pagkakaisa sa kapagkat hindi lang po panlabas, kundi panloob kasama ang puso at pag-iisip na nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos o sa Panginoong Jesucristo. At ano pang ibig sabihin ng unity? Unity or pagkakaisa, it is the work of the Holy Spirit among believers. Bakit tayo nagkakaisa? Hindi dahil sa panlabas na rason, kung hindi yan po ay gawain ng banal na Espiritu Santo. Siya po ang may akda ng tinatawag nating pagkakaisa among Christian believers
sa mga sumasampalataya kay Kristo. So yun pang ibig sabihin mga kapatid. At diferensya kung ano ang tama, ang pagkakaisa o pagkakapareho kay Kristo. Unity or uniformity in Christ. Now let's go to the next subject. Makinig po kayo mga kapatid. Medyo, ito pong discussion na ito natin ay medyo malaliman sana. Sana ay pagtiyagaan natin, pakinggan natin ang paliwanag. The oneness that Jesus prayed in the book of John, chapter 17, verse 22 to 23. Ano po yung panalangin ng Panginoong Kristo nang siya ay nasa Garden of Gethsemane bago siya aristuhin ng gabing yun? That's the last night of Christ. At ito ba ay mababasa natin sa John chapter 17, verses 22 to 23. Ano sabi ng Panginoon? Ganito sinabi ng Panginoon, I am praying not only for these disciples but also for all who will believe in me through their message. Pinapalangin ko hindi lamang itong mga sumasampalataya sa akin. Tinutuloy niyo yung 12 apostoles. At ang iba pa, kung hindi sa lahat na maniniwala sa akin o sasampalataya sa akin sa pamamagitan ng mensahe nitong mga disipulo ko o mga alagad ko. Yun po ang panalangin ng Panginoong Kristo. Clearly, this part of Jesus' prayer refers to future believers then and now. So yung panalangin na yon, hindi lamang sa mga apostoles o sa mga piniling Panginoon sa Kristo ng panahon na yon, kundi para pa rin sa ating kapanahunan at para sa darating pong kapanahunan hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa. Now, the Lord wants all believers to be one with Him as He and the Father are one. So yung panalangin po ng Panginoon, isa pong panalangin na tayo ay kailangan magkaisa. Katulad ng pagkakaisa ng Panginoong Diyos, ng Ama, at ng ating Panginoong sa Kristo ayon dito sa panalangin niya. The Lord's Prayer for all believers then and now is complete unity. Ulitin ko po, ang panalangin ng Panginoong sa Kristo noon, nababasa sa Juan 17:20-23, ay ang ganap na pagkakaisa ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ano pa? So that they may be brought to complete unity. Pwede kayo maging kaisa, subalit hindi total, hindi po ganap. Ang gusto ng Panginoong Diyos, ang gusto ng Panginoong Kristo ay ganap, kompleto na pagkakaisa. Ano pong rason kung bakit gusto mangyari ng Panginoong Kristo? Sa verse 23, doon sa John 17:23, ano sabi ni Kristo? Dinugtungan niya, so that the world will know that you have sent me and that you have loved them as you have loved me. So anong purpose ng panalangin ni Kristo? Sabi niya, upang malaman ng mundo na ako ay ipinadala mo at malaman ng sandaigdigan na mahal mo sila katulad ng pagmamahal mo sa akin. So anong dalawang reason kung bakit gusto ng Panginoong Kristo na tayo magkaisa? Para malaman natin na tayo ay mahal ng Diyos, na si Kristo ay pinadala at dapat siya ay paniwalaan natin. Now, Jesus Christ, of course, claimed that He and the Father are one. Doon sa John chapter 10 verse 30, sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Paano po naging isa ang Ama at Panginoong Kristo? Hindi po literal na pagkakaisa, kung hindi sa pagka-Diyos, sa layuning iligtas ang buong sangkatauhan sa pagmamahal sa buong katauhan at sa kasama na po yung kapangyarihan doon. I and the Father are one. So kung paano nagkaisa si Kristo at ang kanyang Ama, ganun din dapat mga kapatid ang ating pagkakaisa bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos. This oneness does not include absolute equality when Christ became a human being according to Philippians 2 verse 5-8. So yung pagkakaisa ng Panginoong Kristo, nang siya po ay bumaba dito sa lupa, may isinuko si Kristo. Doon nga sa Philippians chapter 2 verse 5-8, sabi doon, He emptied Himself, He took the form of a servant, and He did not make Himself
equal with God. So mayroong parte na isinuko ni Kristo voluntarily. So yung unity na yon, nung panahon ng Panginoong Kristo at saka nandito sa lupa, was not absolute equality. Dahil nga isinuko ni Kristo. But of course, when Jesus Christ went back to heaven, yung unity na yan ng Kristo at ng Ama, ay siyempre, bumalik na po yun. Nagkaroon lang ng tinatawag na voluntary submission, hindi pagkapantay, dahil isinuko ni Kristo nang siya'y bumaba dito sa lupa, galing sa langit. Sabi niya, He emptied Himself, He took the form of a servant, and He did not make it equality with God. So meron siyang parting sinuko when He came down from heaven. The oneness refers to perfect communication between them. So sabi ng ating mga marurunong na scholar sa Biblia, pag sinabi nating complete unity between the Father and the Son, it means perfect communication. May perpekto, may ganap na pagkakaunawaan sa isa at isa, sa Ama at sa Anak. And of course, this unity or their unity is in bringing about man's salvation. They were perfectly united in that mission. Ano po yung unity ng Panginoon Jesucristo at ng kanyang Ama? Ang kanila pong pagkakaisa ay ang bigyan ng kaligtasan ng buong sanlibutan, ang katauhan. At ito po ay mababasa natin sa John 3:16. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sa bagay na minahal ng Diyos ang buong sanglibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang complete unity between the Father and the Son in saving mankind through our Lord Jesus Christ. Now, let's go to the third part of our lesson. The keys to complete unity in Christ. Ano po yung mga susi ng tinatawag nating ganap na pagkakaisa kay Kristo? Because yun po ang problema ng mundo natin ngayon. Problema ng panahon ng Panginoong Kristo. Hanggang sa ngayon, nagkakagulo ang mga sinasabi nating Christian groups. Iba ang pinaniwala ng isa, iba rin ang pinaniniwala ng isa, etc. So nagkakaiba, hindi pare-pareho, there is no uniformity, and there is no unity. Meron pong disunity. Pero all of them, all of us, we claim that we are all Christian, followers of Christ, believers of Christ, pero hindi po united, hindi nagkakaisa, at hindi rin nagkakapare-pareho ang mga ginagawa, itinuturo, pati na yung mga kapilya, pati na yung pamamaraan na pangangara ay hindi po pare-pareho. Yun po ang problema ng sandaigdigan, mga kapatid. Now, the Apostle Paul wrote in Ephesians chapter 4, verse 3. Anong sabi ni Apostle Paul? Eagerness to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Sabi niya, ako ay naghahangad na pagkaroon tayo ng pagkakaisa sa Espiritu at sa pagbuklod sa kapayapaan. So, paano mangyari yung pagkakaisa? Sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo. Sapagkat si Espiritu Santo, siya po ang nagbigay ng salita ng Panginoon Diyos. At kung mayroon tayong banal na Espiritu, susundin natin ang kalooban ng Espiritu Santo, magkakaroon po ng pagkakaisa, and there will be a bond of peace, pagkabuklod-buklod sa kapayapaan, hindi po sa kaguluhan. The Apostle Paul also said again, ano sabi niya, the Apostle Paul, Pilipos 2:2, sabi niya, be in the same mind, having the same love, being in full accord. Magkaroon kayo ng parehong isip at may sariling pagmamahal o pare-parehong pagmamahal upang kayo ay mabuklod. Efeso 2:2. Being in the same mind, having the same love, being in full accord. So, paano kayo magkakaroon ng pagkakaisa sa pag-isip? Sa pamamagitan po ng pag-ibig. Sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 2:2. But what are the keys to complete in total unity in Christ? Alright. Ano po ang talagang susi ng pagkakaisa?
Of course, dapat nating alalahanin, ayon sa Matthew 28:18, na ang lahat ng kapangyarihan ay binigay niya kay Kristo. Ano sabi niya? All authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan sa langit at sa lupa ay naibigay sa akin. So, anong pag-ibig sabihin nun? So, kung gusto nating magkaroon ng pagkakaisa, dapat ay kilalanan natin na ang Panginoong Jesucristo ay mayroong tinatawag na ganap na otoridad, kapamahalaan sa langit at sa lupa. And when all Christians will stand on Christ's authority alone, there will be complete and total unity, mga kapatid. Ulitin ko po. Kung ang lahat ng Kristiyano ay tatayo sa otoridad at kapamahalaan ng Panginoong Jesucristo lamang, wala silang idadagdag. Magkakaroon po ng ganap na pagkakaisa sa mga sumasampalataya kay Kristo. There will be total and complete unity among believers in Christ. But people are not willing to follow Christ's words only. Ang problema po, ayaw sundin ng tao yung salita ng Panginoon. Gusto nilang dagdagan, gusto nilang bawasan, gusto nilang palitan. Accepting God's will as given by the Holy Spirit to the apostles is the key to unity. Jesus sent the Holy Spirit to the apostles. Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? John chapter 14:26. The Holy Spirit will come, the Parakletos. Ibinigay niya sa mga apostoles to teach them all things. Turuan ang mga apostoles ng lahat ng bagay na hindi sila nagkakamali. So, anong ibig sabihin yan? Dahil si Kristo ang may otoridad, ipinasa niya ang lahat na katotohanan, lahat ng kapamahalaan, lahat ng knowledge, wisdom sa mga apostoles sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. And that is why, as promised in the book of Acts chapter 1 verse 8, the Holy Spirit came and empowered the apostles to speak in tongues and perform miracles. Ipinangako ni Kristo na darating ang Espiritu Santo. At kailan dumating ang Espiritu Santo? At binigyan ng kapangyarihan ng mga apostoles na gumawa ng mga himala at magsalita sa iba't ibang wika. Nandun po sa Acts chapter 2. Mga Gawa, Kapitulo 2. Kung babasahin ninyo yan, babasahin natin. Naroon po ang pagdating ng Espiritu Santo. So, ano ang purpose? Ano ang dahilan kung bakit ipinadala ng Panginoon ang Espiritu Santo sa mga apostoles? To perpetuate the truth of God as written by the apostles and others in the New Testament. Ano pong ibig sabihin nun? Para patuloy na ipangaral ng mga apostoles at ng mga iba pang mga ngaral, evangelists, apostles, disciples, para patuloy nilang ipangaral ang salita ng Diyos sa tulong at sa gabay ng Espiritu Santo na siyang naggabay sa mga apostoles upang masulat nila at upang maipangaral nila ang ganap na katotohanan ng Panginoong Jesucristo. Anong sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 3 to 5? Sabi ni Apostol Pablo, the mystery of Christ was revealed to the holy apostles and the prophets through the Holy Spirit. Ang misteryo, ang hiwaga ni Kristo ay naipahayag sa mga apostoles at sa mga propeta. Sino yung mga propeta? Propeta po hindi lang yung sa Old Testament. Yung nangangaral ng salita ng Diyos, yun po ay pwedeng tawagin prophet o propeta. Hindi lang po yung naghuhula kung ano mangyayari. And the word prophet actually means a spokesperson of God, tagapagsalita ni Jesus, o ni Kristo, o ng Diyos. So kapag ikaw ay nagsalita ng mensahe ng Panginoon, ikaw po ay ituturing na propeta. Hindi lang po yung magbibigay ng hula. Yun po ang kahulugan ng salitang propeta. So, ano pong nangyayari sa mundo ngayon, mga kapatid at mga kaibigan? Mayroon tayong mga tawag na human creeds, confessions of faith, continue to ignore the truth of God. Ano pong ginagawa ng tao? Gumagawa sila ng mga credo, listahan ng kanilang paniniwala, at yun ang kanilang itinuturo sa kanilang mga iglesia.
Yun po ang nangyayari sa mundo ngayon. Ang tao hindi kontento sa salita ng Diyos, so gumagawa sila ng sarili nilang doktrina, at yun po ang ipinangangal, itinuturo nila sa mga miyembro nila. Subalit yan po ay talawas. Sa katotohanan nung sabi ni Apostle Paul, ikalawang Timoteo 2:3-16-17, let me quote that passage. Sabi ni Apostle Paul, pinaniniwalaan ko rin dito siyempre, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So lahat ng kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, ay kinasihan, inspirado ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at ito ay ganap para sa mga doktrina, sa pagsaway, sa pangangaral, sa pagtuturo, para maging matuwid ang isang tao o isang Kristiyano. At ang tao ng Diyos ay maging perpekto, maging ganap, at sanay sa lahat ng mabubuting gawain. Yun po ang sinasabi doon sa ikawang Timoteo 2:3-16-17. I'm sorry. 2 Timothy 3:16 and 17. But above all, the best key and the only key, the more effective key to unity in Christ is love. The only key to complete and total unity in Christ. Ano sabi ni Apostle Paul? 1 Corinthians, faith, hope, and love, but the greatest of all is love. So ang pag-ibig sa Diyos, pagmamahal kay Kristo, pagmamahal sa Kanyang salita, pagmamahalan sa isa't isa, upang sundin ang tinatawag na pagkakaisa. Yan po ang tunay na susi sa pagkakaisa sa mga Kristiyano. Okay, ulitin po natin. I-summarize po natin. So, anong number 1 na unity? Kailangan kilala natin ang otoridad ni Kristo. Number 2, kilala natin ang Kanyang salita ay tama at tanggapin yung salita niya. At ang pangatlo, magmahalan tayo tulad ng pagmamahalan ng Panginoong Kristo sa atin, pagmamahalan ng Ama at ang Panginoong Kristo, pagmamahalan ng lahat. Yan po ang mga susi ng tinatawag nating ganap na pagkakaisa sa mga Kristiyano. Now, let's go to the last part of our lesson. What are the evil effects of disunity or division among churches of Christ? Ano po ang epekto? Masamang epekto ng pagkawatak-watak, hindi pagkakaisa ng mga nananiwala kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo at nagsasabi sila ay mga Kristiyano. Ano sabi ni Kristo mismo? Matthew 12:25, sabi ng Panginoon, a kingdom divided itself cannot stand, or is brought to desolation. Every city or house divided against itself cannot stand. Ang isang kaharian na nagkawatak-watak, ang isang bahay, ang isang pamilya, o ano pa mang organisasyon na nagkakawatak-watak, ay hindi po magtatagal, mawawasak, masisira. Tamang hanapan, di ba? Matthew 12:25, sabi ni Kristo, truly, when there is strife within the church, the result will be ruin and desolation. Hindi po dapat paliwanag yan, sapagkat kung walang pagkakaisa sa anumang bagay, kahit sa mag-asawa, sa mga organisasyon, o kung anuman, kung walang pagkakaisa, hindi po magtatagal ang isang organisasyon, isang samahan, isang iglesia. Magkakaroon po ng tinatawag na division, magkawatak-watak. Such was the case of the church in Corinth, as members did have allegiance to Apollos, Peter, Paul, and to Christ. Kung babasahin natin yung 1 Corinthians chapter 1, verse 12, chapter 3, verse 4 and 5, doon sinasabi doon, ano sinabi ng Apostol Pablo? Ang mga miyembro ng iglesia sa Corinto ay nagkahati-hati, nagkawatak-watak. Anong reason? Well, yung isa, sabi nila, kami ay loyal kay Pablo, kami ay loyal kay Pedro, kami naman ay loyal kay Apollos, kami naman ay loyal kay Kristo. So, ano nangyari? Kung complete unity, tapat na pagkakaisa at tunay na pagkakaisa, ang ating pong loyalty ay kay Kristo lamang, sa kanyang doktrina, sa kanyang turo,
at hindi po sa tao. Nagkakaroon na po ng problema kung ang mga tao ay hindi nila kinikilala si Kristo bilang Panginoon. Doon pa rin sa Efeso, may tao, membro ng iglesia. Pangalan niya po si Diotrephes. 3 John chapter 1 verse 9 and 10. Sulat ni Apostol Juan, pangatlong sulat ni Apostol Juan. Mayroon pong tao siya. Pangalan niya si Diotrephes. Anong ginawa ni Diotrephes? He brought disunity and discord to the church, for he wanted to be the chief person, to have the preeminence. Anong gusto mangyari ni Diotrephes doon sa Efeso? Ayon sa ikatlong sulat ni Juan, gusto niya siya yung pinakamataas. Siya yung kinikilala. At kung may gustong miyembro, pumasok doon sa iglesia doon sa Efeso, dapat sabi niya, alam ko yan. Kung papasukin ko, tama, okay lang. Pero pag ayaw ko, huwag niyong papasukin yan. So parang gano'n ang nangyari doon sa Efeso. Naging diktador po itong si Diotrephes. Anong reason? Hindi niya kinikilala ang otoridad ng ating Panginoon. Kinilala niya yung sarili niyang otoridad. So ganyan po ang mangyari. Doon po sa Book of Revelation, chapter 2 and 3, Apokalipsis, Kapitulo 2, Kapitulo 3, o sa Tagalog pahayag, 5 of the 7 churches of Asia were rebuked by Jesus because of disunity and discord. So yung 7 iglesia doon sa Apokalipsis 2 at 3, may sinabi po ang Panginoong Jesucristo. 5 sa mga iglesia na binanggit niya doon sa Apokalipsis 2 at 3, ay may hindi pagkakaisa. Dalawa lang yung pinuri ng Panginoon doon. Of course, hindi complete na pagpupuri. Meron din konting diferensya. Pero yung 5 doon, there was complete disunity, discord in their churches. Mayroong hindi pagkakaunawaan, hindi sila nagkakaisa, nag-aaway-away sila doon. Ayon sa Panginoong Jesucristo mismo sa kanyang sulat sa mga iglesia doon. 7 iglesia na mababasa natin sa Revelation chapter 2 and chapter 3. God's righteous judgment, by the way, alalahanin natin mga kapatid, kapag bumalik ang ating Panginoon sa Kristo, sino po ang maunang hahatulan niya o huhukman niya? Hindi po outsider. Ang una niyang hahatulan, huhukman, ilalagay sa tinatawag nating korte, ay ang mga Kristiyano. Ano sabi ni Apostle Peter? 1 Peter 4:17, the judgment of God, the righteous judgment of God will begin in the household of God. Ang matuwid na paghahatol, paghukom ng Panginoon ay magsisimula po sa mga Kristiyano. So in other words, hindi tayo exempted mga kapatid. Christian tayo, naniwala tayo kay Kristo, pero ang paghukom ng Diyos ay magsisimula po sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Hindi po sa mga tagalabas. Death will not prevail against the church. Ano sabi ng Apostle Paul? Rather, Jesus Christ. Ang kamatayan ay hindi niya pwedeng talunin ang iglesia ng Panginoon. Maraming mamamatay ng Kristiyano, binigay nila ang kanilang buhay at hanggang sa pagbalik ni Kristo, meron pa siguro mang-uusig, papatay ng mga Kristiyano. Subalit, ang kamatayan po ay hindi niya pwedeng pigilan ang iglesia ng Panginoong Kristo. Death will not prevail against the Church of God or the Church of Christ. Katulad ng himno ng Pilipinas. Ano sabi doon sa last part ng awiting Pilipino, national anthem natin? Ang mamatay ay dahil sa iyo. Ganon din po dapat ang sabi ng bawat Kristiyano, ang mamatay para sa iyo o dahil sa iyo. Ganun po nangyari nung kapanahonan ng mga apostoles, mangyari pang mangyari ngayon, sa darating ngayon, sa panahon. But this unity and division within the Church of Christ will endanger the souls of the saints. Ang pinaka-delikado po na katotohanan, ang hindi pagkakaisa, ang hindi pagkakaunawaan sa mga iglesia ng Panginoong Kristo ayon sa Roma 16:16. Hindi po literal na churches of Christ. Ito po ay, it will endanger the souls of all the believers. Malalagay sa alanganin ang mga kaluluwa ng mga sumasampalataya kay Kristo. Yun po ang pinaka-importante.
Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, sa ating programa, seleksyon natin na pinamagatan kong The Keys to Complete in Total Unity in Christ, mga susi sa ganap na pagkakaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Loyalty to Jesus and His Word will assure us of complete and total unity in the church. Ang sikreto po, mga kapatid, ang pagiging tapat natin sa salita ng Diyos ang pinakamahalaga para tayo ay magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Of course, hindi mo susundin niya at hindi mo gagawin kung wala kang pagmamahal kay Kristo. Ano sabi ni Kristo? John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga salita o aking mga utos. At sabi pa ni Kristo, maging tapat kayo hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona o putong ng buhay. Katapatan hanggang kamatayan, yan po hiningi ni Kristo para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Now, as we conclude our lesson, if you are not yet united with Christ, if you are not yet in the Lord, believing in Him as your Lord and Savior, ito po ay para sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. You have to believe in Christ, you have to be baptized to be saved. Ano sabi niyo sa Marcos 16:16? Ang sino mang sumasampalataya kay Kristo at nababautismuhan sa tubig ay maliligtas. And of course, hindi lang po yan. Meron pa pong ibang gawain dyan. Ano pa sabi ni Apostle Peter? Acts 2:38, Gawa 2:98, magsisi kayo, magpabautismo para sa kapatawaran ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob, regalo ng banal na Espiritu Santo. Gawa 2:98. And of course, if you're already convinced, we would like to encourage you, brothers and sisters, ngayon na pa ang acceptable time. Ang oras tinatanggap ng Panginoon ngayon na. If you are already convinced, I'd like to encourage you, today is the day of salvation. Huwag niyo pong i-postpone ang inyong paniniwala, pananampalataya at pagsunod sa Kristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay tinatawagan tayo, lahat kayo. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light, and ye shall have rest unto your souls. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Kristo, kayong mga nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan at kapahingahan sa inyong kaluluwa, sapagkat ang aking pabigat, ang aking pamatong ay magaan lamang. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ama namin, maraming pong salamat sa leksyon na ito tungkol sa pagkakaisa kay Kristo. Tulungan niyo po kami lahat na kilalanin ang otoridad ninyo bilang Panginoon at tagapagkikas namin, sundin namin ang iyong salita na nakasulat sa banal na aklat, Santa Biblia, sa Bagong Tipan. At nawa, tulungan niyo kami sa pamagitan ng banal na Espiritu na tulungan kayo, mahalin kayo, Panginoon, tulad ng pagmamahal niyo sa amin. Pagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad niyo namin sa mga nagkulang at nagkasala sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ibig po nating pasalamatan ang ating main sponsor, ang World Radio International, White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Pasalamatan din natin ang ating mga co-sponsors and partners, Sister Dina Ibita Kaugiran and Brother June, Sister Rose Untelasco and June Untelasco nasa Canada, Brother and Sister Ed Lauder nasa California, and of course Christian World Ministry through Brother Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and Deborah Quinones Marcos. Would like also to acknowledge and greet our brothers in Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, and the rest. Grace Suanyo kasama po dyan. Ang mga kapatiran sa buong Pilipinas, my sister Evelyn in Cebu and the son Neil, Michael sa Pampanga, and of course si Sarah, Brother Nard Suanyo dyan po sa Dao Capiz, and the wife, si Bibing. Kapatiran natin sa buong Pilipinas, buong Baguio, Benguet, Cordillera Region, La Union, Pangasinan, Abra, Ilocos,
Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Mindanao, and of course, all over the world. God bless us all. And may the Lord continue to bless us and guide us as we continue to serve Him. Lahat pong bagay na ito ay nilalangin natin, pinapasalamatin natin through our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.